Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Atin pong recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Kayo po ay nakatunghay sa Thematic Sermon of the Bible. Sa pagpapatuloy ng ating serye ng Thematic Sermon of the Bible, tayo po ay nasa aklat ng Sekaraya. And next week ay matatapos na po natin ang entire Old Testament na tinatalakay po natin ang bawat tema sa mga aklat ng Biblia mula Genesis hanggang sa Malakias. At ngayon, narito na po tayo sa ikalawa sa mga huli ng aklat ng Lumang Tipan. Okay? So pamagatan po natin ang ating mensahe ngayon, ang dumarating ang hari ng kababaang loob. Ang ating pong talata ay matatagpuan sa Zechariah chapter 9 verse 9. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ay maaari niyong buklatin sa aklat ng Zechariah chapter 9 verse 9. Okay? Basahin po natin ang talata. O Zion, magdiwang ka sa kagalakan, O Jerusalem. Ilakas mo ang awitan pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay dumulog sa panalangin at tilingin natin sa Panginoon na sa gabing ito ay samahan tayo sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng ah, kanyang mga salita ay matanggap natin ang kanyang mensahe at tayo ay makapagbigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa nakalipas na isang linggo. Let us pray. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa aming pagsamba ngayong gabi at bagamat malalayo ang aming pagitan ay hindi kami nahahadlangan na kami ay makapaglingkod sa iyo. Dinadalangin po namin ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayon na naway patuloy mo silang nasamahan at sa amin pong pakikinig ng mensahe ay makuha namin, Panginoon, ang ugat nito na magbibigay sa amin ng kagalakan, kasiyahan, at patuloy na pagtitiwala at pag-asa na Ikaw, O Diyos, ang aming patuloy na sinasamba at pinaglilingkuran. Amin pong dinadalangin ang mga nakatunghay ngayong gabi na Ikaw po ang mangusap sa kanila. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. Alright? So atin pong tingnan ang background ng aklat ni Zechariah. Ano po? Para makuha natin yung kabuuan
ng pagkakalahad ng talatang ito. Okay? Si Propeta Zacarias o Sekaraya ay isa pong Levita at kasabayan ni Hagay ang sumulat ng aklat. Isa siya sa mga bumalik sa Jerusalem mula sa pagkakabihag sa Babylonia upang hikayatin ang muling pagtatayo ng templo. Kung inyo pong mai-imagine, malamang itong si Zechariah ay doon ipinanganak sa Babylonia. At nung mag-declare ng ah, kalayaan si King Cyrus ng Persia ay after 70 years, ito pong mga Hudyo ay nakabalik ng Jerusalem. At meron po tayong tinatawag na mga wave of returns. Yung mga first wave, second wave, and third wave. At maaaring ito pong si Zechariah ay panghuli na sa mga waves ng mga returnee sa Jerusalem. Okay? So, nung panahon ng pagsulat, ito po ay isinulat sa pagitan ng 520 and then 475 BCE o before Christ era, bago dumating ang Kristo, sa panahon ng pamumuno ni Darius I ng Persia. Kaya kung inyo pong titunghayan, yung kasaysayan, ay talaga pong yung pangako ng Diyos na sila ay makabalik ay nangyari. At yan ay sa pamamagitan ni King Cyrus of Persia nung i-declare niya ang tinatawag na return sa Jerusalem. At ito ay sa panahon naman ni Darius I ng Persia. Okay? Iba po si Darius at saka si Cyrus. And then yung lugar, ang aklat po ay sinulat sa Jerusalem matapos bumalik ang mga Hudyo mula sa Babylonia habang kanilang muling itinatayo ang templo at pamayanan. Ano po yung layunin ng pagsulat ng aklat ng Sakaraya o Sakarias? Sekaraya. Ang una ay hikayatin ang muling pagtatayo ng templo sapagkat ito po ay napabayaan at ito ay nabanggit din ng Diyos na pagbalik nila sa kanilang bayan ay nagsimula na silang magtayo ng kanilang mga bahay. Subalit ang templo ng Diyos ay wasak pa rin. Kung kaya nga sa pamumuno ni nina Zerubbabel, nina Ezra, ni Zechariah, ni Haggai. So ito pong templo na kanilang pinagsikapang itayo ay naitayo rin. At ang layunin nitong aklat na to ay paalalahanan ng Israel na magbalik loob sa Diyos. Ikatlo ay ihayag ang mga pangitain tungkol sa darating na Mesyas. At ikaapat, magbigay ng pag-asa na magtatagumpay ang kaharian ng Diyos. Kung inyo pong sasariwain, ito pong mga pangyayari sa bansang Israel ay nawasak sila noong 586 BC and after 70 years, tsaka pa lamang sila naibalik o nakabalik sa Jerusalem. At mahaba po ang tinatawag na pinagdaanan nila. Kaya yung mga generation na bumalik dito sa Jerusalem, malamang mga bago ng henerasyon, katulad po ni Propeta Zechariah. Right? Pero hindi po nawala yung kanilang identity bilang mga Hudyo o Israelita. Okay? Ang tumanggap po ng liham na to o sulat na to, ito po ay para sa mga Hudyo na bumalik mula sa Babylonia. Ngunit, ang mga mensahe nito ay may pangmatagalang kahulugan para sa lahat ng mananampalataya. Okay? Ano po yung pangkalatang mensahe nito? Ipinapaalala ng aklat ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako.
ang plano niya para sa kaligtasan at pagdating ng Mesiyas na maghahari na may kababaang loob at kapayapaan. I-analyze po natin yung talata na ating binasa kanina. Ano po kung inyo pong babalikan yung talata ng Sekaraya ay ito po ay hula patungkol sa pagdating ng Mesaya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mapupuna po nyo dito sa talatang to ang sinasabi ni Sekaraya sa verse 9. O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan pagkat dumarating na ang iyong hari na magpagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. Kung mapupunan niyo po, ano po, yung fulfillment nitong hulang ito, and it took more than 300 years bago dumating ang Mesyas. At ang binanggit dito ay ang iyong hari. So, nung sila ay nakabalik na ng Jerusalem, ay pumasok naman ang mga mananakop na mga Macedonian, ang mga Griego. Kaya kung babalikan niyo po, wala po silang hari. Ngayon, yung sinabi dito ng propeta, yung dumarating na ang iyong hari. Kaya ito ay inaasahan ng mga Israelita. Subalit nagkamali sila ng pagtingin patungkol dito sa kanilang haring ito kasi ang expectation nila, ang haring ito ang mangunguna sa kanila para gapihin ang kanilang mga kaaway. Nung panahon na dumating si Kristo, ito naman yung panahon ng Roman Empire. Around 4 BC na pinanganak si Kristo, and then ito po mga Macedonian, natalo naman to ng mga Romans. Kaya sa ibang kamay na naman sila napapunta. At ngayon, yung kanilang anticipation dito sa talatang ito, na sinasabi ng propeta na magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay. Alright? So, kung mapupunan nyo, ano po, yung tinatawag na triumphal entry ng pag-akyat ng Panginoon doon sa Jerusalem, ay nakasakay po siya doon sa asno. Nilatagan yung kanyang dadaanan at sila'y nagdiriwang sapagkat yung fulfillment ng promise ng Diyos ay natupad. Pero nagtataka ang ibang mga leaders, lalong-lalo na mga Pariseo at Saduceo, sapagkat ang ibang hari ang kanilang inaasahan. Ang hari na magpapalaya sa kanila sa kamay ng mga mananakop. At ito ay hindi nila nakita na kung ano ang ginawa ng haring dumating. Okay? Kaya ito nga po yung dahilan kung bakit marami ang hindi naniniwala kay Kristo hanggang ngayon. Kahit po ang mga Hudyo, ang mga Israelita. They don't believe Jesus Christ. Na siya ang kanilang tagapagligtas. Siya yung ipinangako na darating. Because ang dahilan nila ay hindi naman natupad ni Kristo ang lahat. Hindi niya naitayo yung kaharian ni David. Pero iba po yung tinutukoy dito, ano po, sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Naging makitid nga lamang po ang pangunawa ng mga Hudyo pagdating pagdating ni Kristo sa Jerusalem. Alright? Now, i-analyze po natin yung talata. Ano po daw yung ipinag-uutos
sa Zion at Jerusalem sa talatang ito. Okay, tandaan po natin ang Zion. Ito po yung kung saan ay nakatayo ang templo at ang Jerusalem ay binanggit na City of Peace. Right? Ang sagot po dyan ay ipinag-uutos sa Zion na magdiwang sa kagalakan at sa Jerusalem na ilakas ang awitan. So ito po ay na-fulfill nung si Kristo ay pumasok na papunta ng Jerusalem. At tuwang-tuwa ang mga tao sapagkat nagkantahan sila ng Hosana, anak ni David. Okay? So yan yung kanilang greetings. Nag-aawitan sila. At yan yung fulfillment. Kaya nagalak sila na dumating na ang Mesyas. Pero hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Karamihan. Dalawa, sino po yung sinasabi nilang dumarating? Sabi doon, ang kanilang hari na mapagtagumpay, mapagwagi, at may kapakumbabaan. So inilarawan dito yung hari, mapagtagumpay, mapagwagi, and then may kapakumbabaan. At yan po ang description sa haring ito. Pero mali po yung basa ng mga ibang leaders ng mga Hudyo. Akala nila ay political king ang darating. So iba pala tong haring ito na inilalarawan sapagkat hindi po siya naglungsad ng anumang digmaan laban sa Roman Empire, kundi ang kanyang nature, ang ginawa niya ay talagang yung may pangaral ng mabuting balita, ang kaharian ng Diyos, ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo hanggang sa krus ng Kalbaryo. Okay? So yan po yung paglalarawan sa kanya na hari na may kapakumbabaan. At iba yung tingin ng mga Hudyo, akala nila ito ay yung mamumuno sa kanila laban sa kanilang mga kaaway. Pero iba palang pamumuno ang ginawa ni Kristo, kundi ang pagtatagumpay laban sa kasalanan at pagwawagi laban sa dyablo. Okay? At ang kanyang kapakumbabaan ay nakita po dun sa nature ng siya nakasakay sa batang asno. Hindi po sa isang kabayo, po, kundi isang batang asno. At yan ay symbol ng yung tinatawag na humility. Ikatlo, paano po inilarawan ang pagdating ng hari? Ang hari daw ay darating na may kapakumbabaan. Ayun, nabanggit na natin kanina, nakasakay sa batang asno. Right? So, that's picture ng talagang humility itong pagdating ni Kristo na walang hindi grandioso, hindi siya nakasakay sa karwahe. Hindi siya nakasakay sa isang elegante na kabayo kundi nakasakay siya sa isang batang asno. Ika-4, ano po daw yung katangian ng hari ang binibigyan diin sa talata? Yung kanyang nature o yung kanyang karakter, yung kapakumbabaan ng hari sa kabila ng pagiging kanyang matagumpay at mapagwagi. Alright? So, kalimitan ng hari, pag nagtatagumpay at nagwawagi sa digmaan, siya ay very proud sapagkat siya ay conqueror at mapagtagumpay. Pero dito ay nakita po natin yung nature ng pagtatagumpay ni Kristo ay merong katangian ng humility na wala pong kayabangan, kundi isang humble na mananakop. At ito ay nagtuturo lamang sa atin na anuman tagumpay o pagwawagi na meron tayo sa buhay, ay hindi tayo dapat maging mayabang, kundi naroon pa rin ang kapakumbabaan. Ikalima, ano po daw yung damdamin
Anong damdamin ang nais ipahayag ng talatang ito? Ito pong talata ay nagpapahayag ng kagalakan, pag-asa, at pananabik sa pagdating ng hari na magdadala ng tagumpay at kababaang loob. So ito po yung damdamin na ipinapahayag ng talatang ito. Alright? So kaya ito pong ating paksa ngayong gabi ay pinamagatan natin dumarating ang hari ng kababaang loob. So ito po yung hari na napaka-humble. Right? Hindi po napaka-humble, kundi napaka-humble. Kumbaga ay makita natin yung kanyang humility na walang grandioso na pagtanggap sa kanya pero nagagalak ang mga tao dahil sa kanyang pagdating. At yan ay nakita po natin sa ebanghelyo ng mga sumulat katulad ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ang kanyang arrival sa Jerusalem. So marami pong nagalak kasi dumating na ang kanilang tagapagligtas. Pero nagkamali ng basa ang karamihan sa kanila na akala nila ay isang political king o isang political messiah ang darating. Okay? So ang tanong po natin na lalapatan po natin ng mga practical application ngayon, ano po yung tugon mo dito sa pagdating o dumarating na hari ng kababaang loob? Alright? So tayo sa buong mundo, ang Kristiyanong pananampalataya ay nagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ito yung kanyang pagdatal o pagdating bilang Diyos na nagkatawan tao. Sa kanyang pagdating, ano ba yung ating magiging tugon? Halos taon-taon na sa buong mundo, marami nagdiriwang ng Christmas. Pero ano yung respond nila sa pagdating ni Kristo? 2,000 years ago na po ang nakalilipas. Ang mensahe ng pagdating ni Kristo ay hindi na magbabago. Na ibig lamang ipakita sa atin na tayo ay magalak, magdiwang, mag-awitan sapagkat ang hari ay dumating na. Ang hari ng kababaang loob. Okay? Ngayon, ito po ay yung ating application sa sandaling ito, na ating magiging tugon sa pagdating ni Kristo. Maraming tao ang nakakaalam patungkol sa Christmas. Nakaalam din sila patungkol sa kamatayan ni Kristo. Ngayon dumating na ang Kristo, 2,000 taon na nakalilipas, ano ba yung nagiging tugon mo? Kalimitan kapag dumarating ang Christmas, excited tayo, tama? That's good. Naghahanda tayo. Meron tayong mga bagong damit, masasarap na pagkain, may mga exchange gift. And that is what we call external. Pero paano naman yung loob sa puso natin? Totoo ba na sa pagdating ng hari ng kababaang loob ay tinanggap natin siya ng buong puso? Okay? So ito yung isang tanong na walang kasasagot nito kundi yung lamang tumanggap. Kung totoo yung kanilang tugon sa pagdating ng hari ng kababaang loob. Okay? Are you ready? Number 1, maging masaya sa pagdating ng tagapagligtas. Okay? Masaya ba kayo kapag nagdiriwang ng Christmas? Of course. Pero tama ba yung pagdiriwang natin? Kasi yung pagdating ng tagapagligtas, yun talaga ang dapat nating ikagalak. Hindi po yung pagkain, hindi po yung regalo, hindi rin po yung mga tinatawag na event. Kasi ang pinakasentro na kung bakit tayo nagdiriwang ng Christmas ay yung pagdating ng tagapagligtas. Halos taon-taon na natin itong sineselebrate. Pero kamusta naman ang tagapagligtas mo sa buhay mo?
Tingnan niyo po yung talata na nabanggit natin kanina. O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. Ito po ay isang command. This is instruction. This is a command na magalak. Alright? Itong kagalakan na to, okay, na lumalabas mula galing sa loob. Okay? At hindi po yung nasa labas na pumapasok sa loob, kundi yung galing sa loob kasi natanggap mo yung balita na dumating na ang tagapagligtas. At ang tinutumbok dito ay ang mga Hudyo, no? Mga Israelita. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan. Grabe yan. Ibig sabihin, merong celebration talaga patungkol sa pagdating ni Kristo. Alright? Ano po yung application natin dito? Magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat, pusong nagagalak sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa bawat tagumpay, tagumpay man sa personal na buhay o pananampalataya, maglaan ng oras upang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Maaari itong gawin sa panalangin, awitin o simpleng pagkilala sa kanyang kabutihan. So we are commanded na tayo'y nagagalak sa Kanya. Lalong-lalo na itong darating na Kapaskuhan na sinasabi ng ibang relihiyon, hindi namang ipinanganak si Kristo ng December 25. Hindi nga. Pero meron tayong point of reference na nagse-celebrate ang Christendom dahil yung kanilang tagapagligtas ay dumating na. Ngayon, yung pagdating niya, tayo, we are looking back. Itong mga Israelita, nung ito'y sinasabi ni Propeta Zechariah, they're looking forward. At nung dumating ang Kristo noong panahon na yon, ano, hanggang siya ay umakyat ng Jerusalem, ay nakasulat yan na magalak, mag-awitan. Kaya nga, pagpasok niya doon sa Jerusalem, talagang yung mga tao ay kumakanta ng Hosana sa kataas-taasan. Dahil yung anak ni David ay dumating na mula sa isinilang dun sa sapsaban ng Bethlehem at lumaki sa Galilea at nang paglaki niya, ayun, bumalik siya ngayon at nilipot niya ang buong Israel at nangangaral na dumating na ang kaharian ng Diyos. Alright? So, kaya tayo, look backward, remembering yung kapanganakan ni Kristo. Kasi wala nang ibang magliligtas sa tao sa mundo, kundi ang dumating na. Walang iba si Kristo Jesus. Kaya siya po ang patuloy nating ipinapangaral at pinare-remind sa mga tao. Wala pong relihiyon na magliligtas. Only the name of Jesus Christ na ibinigay sa silong ng langit para maligtas ang tao. Right? Ngayon, kung hindi ka nagagalak sa pagdating ni Kristo, ay hindi ka talaga aawit. Pero yung mga taong umaawit ng Merry Christmas Ibig sabihin ng Merry Christmas, maligayang Pasko, ay ang pagtanggap mo sa katotohanan na si Kristo Jesus ay ipinanganak, namatay para sa iyong kasalanan. Kaya ka nagagalak kasi binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Yan ang regalo ng Diyos sa iyo. John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino mang sa kanya sumampalataya, huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So nagagalak ka ba? Ay dapat kang magalak. Bakit? Kasi si Kristo, ang buhay na walang hanggan, siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen? Ikalawa, ang tugon natin ay magpakumbaba.
sa kabila ng tagumpay. Tingnan niyo po yung sabi doon sa talata. Pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi, dumarating siyang may kapakumbabaan. Batang asno ang kanyang sinasakyan. Tingnan niyo po yung nature ng haring ito. Kakaiba to sa ibang hari. Right? Kasi yung ibang hari nakasakay sa karwahe o kaya sa kabayo, pero ang sinakyan niya, batang asno at hiniram pa yan. At ipinapakita lamang yung kanyang tinatawag na status ng humility na itinuturo sa mga tao na anumang tagumpay ang iyong marating, ay manatili kang nakaapak sa lupa. Ibang tao kasi ay nakatikim lang ng konting ginhawa at tagumpay, ay nakalutang na sa alapaap. Alright? So, dapat naroon pa rin yung tinatawag na kapakumbabaan. Katulad ng ating Panginoon na siya ay nagtagumpay. Okay? Pagpasok niya ng Jerusalem, ay talaga ipinakita niya ang humility. Imagine mo, galing siya ng langit. Siya yung Diyos na lumalang ng langit at lupa, bumaba dito sa mundo para tayo'y abutin. At ipinapakita lamang na ang kapakumbabaan ay tinatangkilik ng Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong mayayabang. Huwag nating ipagyabang ang anong bagay na meron tayo kasi lahat yan galing sa Diyos. Dapat magpasalamat tayo at kilalanin ang ating kalalagayan bilang mga tao. Magpasalamat tayo at tayo nabigyan ng buhay na wala hanggan dahil kay Kristo. Ano yung application natin dito? Ang pagpapakumbaba ay tanda ng tunay na kadakilaan. Sa halip na ipagmalaki ang ating mga tagumpay, ipakita ang kababaang loob sa pakikitungo sa iba. Maging halimbawa ng leader na hindi mapagmataas, kundi mapagpakumbaba, tulad ng hari sa talata. Alright? So, hindi po tayo dapat maging mayabang kung tayo man ay nakarating dun sa mga estado na tayo ay umaasenso ang buhay, nakahihigit sa iba. Naaangkinin natin na dahil ako'y ganito, dahil ako'y ganyan, ganito't ganito. No. Lahat po yan ay galing sa Diyos na ibinigay sa atin. Kaya dapat ay nakaapak pa rin tayo sa lupa. Kasi iba nasa cloud 9 na eh. Hindi mo na maabot sa taas. Dahil nga asensado na sila and then ayun, nagiging mayabang na sila at yun ay hindi kinalulugod ng Diyos. Kaya dito ipinakita ngayon sa atin ang mga prinsipyo ng kapakumbabaan, anuman ang tagumpay na ating marating. Amen. Katlo, anong tugon natin? Kilalanin ng Diyos bilang tagumpay sa buhay. Alright? Pagka kinilala mo ang Diyos na siya ang nagbigay sa iyo ng tagumpay, mas lalo kanyang pagpapalain. Dahil kinikilala mo siya sa iyong tagumpay. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos dahil sila'y nagtagumpay, ginawa nila to. Ito po yung kalimitang mga tao na bumabagsak din sa kanilang kayabangan. At yung pinagmamalaki nila na walang Diyos-Diyos sa akin, ay yung mga pagsimbang-simbang yan. Nagsikap ako. Hello, tandaan niyo po ito. Hindi po pera, tagumpay, ang basihan ng buhay na may kagalakan. Nagagalak tayo sapagkat dumating ang tagapagligtas, tinanggap natin siyang tagapagligtas, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang dapat mo ikagalak. Bakit? Sapagkat ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Itong lahat ng meron tayo sa mundo, lahat yan ay may wawala. Mapapalad po yung mga taong nakatira dito sa Australia. Alam niyo po,
Abay, ang gaganda ng buhay nila dito. Pero may mga tao pa rin sa ganda ng buhay nila ay walang pagkilala sa Diyos. Kaya kalimitan ng mga simbahan nga dito, kakalog-kalog, hindi mapuno. Dahil nga, dahil sa yaman ng bansang ito, napaka-wealthy ng bansang ito, ay kumbaga ang Diyos ay tila ba parang ano na lang, yung nasa guni-guni na lang. Sa totoo lang, sa kabila niyan, kasi nga population nga nila dito kakaunti lang. Kaya napakaalwan ng kanilang pamumuhay na kinaiinggitan ng mga nasa third world country. Lalo na tayo. Ako galing third world country. Pagdating ko dito sa Australia, aba, grabe. Kahit yung kanilang mga pagkain, napakamura. Yung kanilang mga bahay, ang gaganda. Diyan sa Pilipinas, grabe. Talagang pag dumating ka sa first world country, nakita mo yung difference. Talagang ano ka, magugulat ka, mamamangha ka. Kaya nga iba dito, mga Pilipino na dumating, ay talagang ayaw nang umuwi. Kasi nga, kakaiba yung buhay nila dito. Mas maginhawa. Kahit na ang trabaho nila, tagahugas ng pinggan, tagalinis, hamak na i-compare mo sa Pilipinas. Sa Pilipinas, maglinis ka na maglinis, maghugas ka ng pinggan, walang magbabago sa buhay mo. Pero dito, magsipag ka lang talaga. Sa awa ng Diyos talagang, grabe, magbabago talaga ang economic life mo at pamumuhay mo. Napakaalwan. Pero ang problema nga ng mga bansang mayayaman ay tila ba ang Diyos ay isa na lamang siya sa ano. Kumbaga, kung kailangan nila, doon sila lumalapit. Hindi ba yung priority talaga na siya'y unahin, na paglingkuran, at yung mga hindi pa nakakakilala ay abutin ng mabuting balita. Amen po. Right? Medyo meron tinatawag na complacency. Kumbaga, para bang okay na sila. Pero nalimutan yata natin na yung tagumpay ng isang bansa, yumaman sila, meron silang obligation, responsibility. Butin yung mga mahihirap naman na bansa, tulungan. Okay? So, yun ang isang ano, dahil nga naging occupied na sila sa kasaganaan, meron namang nalimutan. Kaya ang Biblia ay patuloy laging nagpapaalala na kahit na nagtagumpay ka na, ay dapat nakaapak ka pa rin sa lupa. Huwag kang maging mayabang na, kumbaga nga, okay na ako. Wala ka ng pakialam sa iba. So, mali po yun. Kaya dito, yung number 3 natin, kilalanin ng Diyos bilang tagumpay sa buhay. Alright? Pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Ano po yung application natin sa talatang ito, mga kapatid? Okay? Medyo magiging maaga po ang ating pagtatapos dito sa sermon na to kasi nga nilapatan na po natin ng practical application. Okay? So, application natin. Huwag kalimutang kilalanin na ang bawat tagumpay at biyaya sa ating buhay ay nagmumula sa Diyos. Ito po ay paalala na magtiwala sa kanyang plano, lalo na sa mga hamon sa buhay. Alright? Nasa mayamang bansa ka man o nasa mahirap na bansa, nagtagumpay ka man o nabigo ka, hindi po nawawala ang mga challenges. Ang challenges po ng mga nabigo ay, yun nga, kung magtitiwala ka pa sa Diyos sa buhay mo. Alright? Ganon din naman doon sa mga nagtagumpay. Kung kailangan pa nila ang Diyos sa buhay nila. Tandaan niyo po mga kapatid, yumaman ka man, maging matagumpay ka man, naghirap ka man, nawalan ka man,
ang Diyos ang tangi lamang puwedeng magbigay ng tunay na kagalakan, hindi po ang mga materyal na bagay o kawalan. Kaya nga kapag ikaw ay na kay Kristo, ay isang malaking katiyakan sapagkat meron kang buhay na wala hanggan at meron siyang plano sa buhay mo, okay? So kaya hindi po natin, dapat kaligtaan o kalimutan yung pagkilala na ang Diyos ang gumagawa ng lahat. Kasi plano niya sa iyo na ikaw ay maging masaya. Paano ka nagiging masaya? Nagiging masaya ka lamang, siyempre, kapag ikaw ay busog, tama? Kapag ikaw ay maganda ang pakiramdam, pagka ikaw ay hindi magulong isip, subukan mong walang laman ang tiyan mo. Subukan mong marami kang iniisip na mga problema, pamilya, sa pera, sa utang. Ewan ko lang kung magpasalamat ka sa Diyos. Pero yun nga, ang sinasabi natin na wherever God place you, you are meant to be there for a purpose. Kung saan ka ilagay ng Diyos, may layo na ng Diyos para sa iyo. Kung ilagay ka man sa isang lugar na sumasagana, may layo na ng Diyos sa iyo doon. At kung ilagay ka man sa isang lugar na talagang napakahirap, may layunin din ng Diyos sa iyo doon. So iba-iba yung ginagawa ng Diyos para sa atin na tinuturuan tayo na kumilala sa Kanya. Alright? Amen? Ika-4, sumunod sa simpleng pamumuhay. Ano po yung simpleng pamumuhay? Tingnan niyo po yung talata natin. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakya. You see that? Siya ay hari. Ang pagtanggap o pag-welcome sa kanya. Pero bilang hari, ang iniisip po ng mga Hudyo, lalong-lalo na yung mga leaders, ay yung grandioso na pagdating na nakasakay sa karwahe o kabayo at merong taga-trumpeta na dumarating na ang hari. Pero ito po, ikakaiba eh. Ang nag-welcome sa kanya, yung mga karaniwang tao na naglatag ng palaspas ng mga balabal nila. Parang ngayon ang tinatawag na red carpet. Ayan ay bilang pagtanggap sa kanilang hari. Sapagkat yung haring dumating ay merong kababaang loob. Walang kayabangan. Okay? Ano po yung application natin? Paalala ito na hindi kailangan maging marangya o magarbo upang magtagumpay. Ang pagiging simple ay nagdadala ng kapayapaan at pagiging tunay. Anong ating gagawin? Magtuon sa mahalagang bagay tulad ng mabuting relasyon. Okay? Pananampalataya at pagtulong sa kapwa. Anumang garbo ng buhay, kung ang iyong relasyon sa iyong kapwa ay napakapangit, hindi ka rin magiging masaya. Kasi may taong nagagalit sa iyo o may taong hindi mo gusto. Or yung pananampalataya mo na hindi na-compromise, na patuloy ka pa rin nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga hamon ng buhay. Amen po. At ang ikatlo dito, yung pagtulong nga sa ating kapwa. Hindi mo kailangan na maging milyonaryo para makatulong sa iyong kapwa. Kaya kung titingnan natin, yung ating perception na kinakailangan maging magarbo para tayo maging masaya, hindi kailangan eh. Okay? Sapagkat lahat ng bagay na temporary, mawawala eh. Pero yung bagay na pangwala hanggan, magtatagal yan. Kaya yung simple na pinapakita dito, yung kasimplihan ng pagdating ni Kristo,
ay nagtuturo sa atin ng simpleng pamumuhay na hindi siya ekstravaganza. Alright? Nakikita niyo po. Kasi yung iba, ang kanilang pag-asa dahil nga kumikita sila. So yun po ang mga problema minsan din po ng mga nasa mga rich country, ano. Yung bang naging ah, complacent na sila. Very secure na ang kanilang economic life. Pero ang hindi nila nakita, lahat ng temporary mawawala. Yung bagay na magtatagal, yun dapat ang ating nilalagyan din ng investment sa ating buhay. Yung makinig ka ng salita ng Diyos, na ikaw ay makakilala sa Diyos na tunay mo nga siyang mapaglingkuran at makatulong ka sa iyong kapwa na nangangailangan. Mga bagay po yan na investment mo for eternity. Right? Kaya nakalulungkot yung mga tao na umasenso pero hindi nila nakita yung reason ng pag-asenso nila. Nawala nila sa buhay nila na meron pala silang obligation sa kanilang mga relasyon, sa kanilang pananampalataya, at sa kanilang kapwa, yung pagtulong sa kanilang kapwa. Alright? Ikalima, magkaroon ng pag-asa sa pangako ng Diyos. So ito po yung ating kabuuan, ano po, dito sa ating mensahe ngayong gabi na masama po natin. Ang talata ay nagpapahayag ng darating na hari na tumutukoy kay Jesus. Si Jesus po yan sa pananaw ng Kristyanismo. Siya po yung haring nakasakay sa asno na nagdadala ng tagumpay at kapayapaan. When you receive Jesus Christ in your life, nagtagumpay ka na sa kasalanan at meron kang kapayapaan sa puso mo. Kasi ipinangako niya ang buhay na walang hanggan at ikaw ay secure na sa Kanya. Pero hindi doon nagtapos kasi pangako yan eh. Paano kung hindi ka na nagpatuloy ng iyong pananampalataya kay Kristo at nagwaldas ka na ng buhay mo? Ano ba sa palagay mo? Meron ka pang buhay na walang hanggan? Meron ka pang kapayapaan? Mga kapatid, minsan ay hindi ito mahagap, mahinuha o maintindihan na meron kasing ideya na once you are saved forever. What if naniwala ka pagkatapos huminto ka na? Para pong parabola yan na binitawan ng ating Panginoon. Naalala nyo ang Panginoon nang siya ay nagkwento patungkol dun sa magsasaka na nagtanim na may napahagi sa tabi ng daan sa mabato na lupa at sa madawag na lupa at sa matabang lupa. So yung apat na classification ng puso ng tao, yung pong buong puso na tinanggap, namunga ng marami. Ibig sabihin yung buhay niya ay talagang pinagpala ng Diyos, naging pagpapala siya. Pero yung mga namatay ang puno, yun at patanim sa dawagan, kasi nga ininis ng sanlibutan, so hindi siya nagpatuloy, nawalang bunga ang buhay niya. Ano sa palagay nyo? Maliligtas kaya ang taong yan? Walang bunga eh. Ay yung napatanim sa batuhan, excited siya kasi tumubo. Nung uminit, wala na siyang masipsip na tubig, natuyo, namatay din. Kasi nga, naging busy rin at walang panahon sa salita ng Diyos. Yung napatanim naman doon sa tabi ng lupa, ay mabilis na nakuha ng magnanakaw, ang ibon, Tabi doon, ibon. Pero ibig sabihin, nawala rin sa kanya.
Kaya kung titingnan niyo po yung mga taong naligtas, yung pong mga nagpapatuloy, nagbubunga ang buhay nila. May pagbabagong buhay nila at sila ay merong, kumbaga, nagiging blessing sila sa kanilang komunidad. Meron silang contribution. Pinagpapala sila ng Diyos. Kaya kung yung buhay mo hindi nagbabago at hindi nagbubunga, merong problema. Tiyakin mo ang puso mo kung tama, kung tunay nga na tumanggap ng salita ng Diyos. Sapagkat kapag hindi nagbubunga ang buhay, hindi ito nagiging kapakinabangan para sa iba, meron tayong problema. Alright? Kaya i-check natin ang ating puso. Ang pinaka main point diyan, kung totoo talaga na si Kristo na dumating ay tinanggap sa puso. Alright? Kung tinanggap mo talaga siya sa puso mo, magbabagong buhay mo, magbubunga ka. Pero kapag hindi nagbabago ang buhay mo at hindi ka nagbubunganga ka lang, so malaki ang problema mo, kapatid. Alright? Hindi ka isang blessing sa isang simbahan, sa isang pamilya. Kasi walang pagbabago ang buhay mo. Tandaan niyo po, ito apat na yun na classification ng puso ng tao. Yun ang nilalarawan yun. Kaya i-check natin ang puso natin. Application ito, magkaroon ng pananampalataya na kahit sa gitna ng pagsubok. Okay? May pag-asa dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Magtiwala na siya ay darating sa tamang panahon upang magbigay ng lunas at kagalakan. Alam niyo po, ako po yung nagtatanong, bakit ako narito sa Australia? Nagtatanong ka, Pastor, pumunta ka na nga dyan. Lahat ng bagay ay meron dahilan. Sabi nga natin kanina, where God placed you, you are meant to be there for a purpose. Merong reason. Okay? Yung purpose na pagdating dito, kumbaga, imagine mo, 6 na buwan hanggang 1 taon ako dito. Wala naman akong magiging income dito. Ano kaya ang gagawin ng Diyos sa akin dito? Ano kaya magiging bunga ko dito pakinabang? Pero tinignan ko na lang yung positive side. Okay? Na kung ako'y nakapaglilingkod sa Diyos sa paraang ganito pa rin, ito nga ang darating na Monday, bukas, meron akong ilulunsad na devotion for Australia. Sa English version po yan. Alas 7 sa Australian time, siguro mga alas 10 dyan sa Pilipinas ng umaga. Okay? Ang ano dyan ay nagagamit tayo ng Diyos na kasi may dahilan talaga ang Lord At hindi ko malaman pa sa ngayon yung conclusion kung ano ang plano ng Diyos. Pero I believe, sabi nga, kung saan kadalhin ng Diyos, mayroong provision ng Diyos dyan. Hindi kanya pababayaan. Kaya lang kung ikaw ay taong mainipin at hindi nakapaghintay, imagine mo kung wala kang ginagawa sa maghapon. Salamat na lamang sa Diyos kasi marami akong ginagawa dito. I don't have a dull moment here in Australia. Alright? Kasi busy po ako sa pagsusulat, sa pag-aaral, gawa ng mga books na kailangan kong gawin. And then, activities outside, I run, I walk, then join the church kung pwedeng gawin. So, yun ang aking ginagawa. And then, dito sa bahay nitong aking anak, merong akong apo dito na inaalagaan. Pag wala yung mag-asawa, di ako yung nagbabantay doon sa kanilang anak. So, there is no dull moment for me. Kaya purihin ang Diyos kasi ako nagwe-wait lang kung anong plano niya. Kung plano niya na mag-stay ako dito for longer years at kung ako'y mabigyan ng religious visa, ay napakaganda po niyan. At isang pagkakataon na tayo ay makapaglingkod dito sa bansang mayaman na to, na malay natin,
maging kasangkapan ng Diyos sila para makapasok ang mga Presbyterian Australian sa Pilipinas. Kasi wala pong Presbyterian Australian Presbyterian sa Philippines. Sapagkat meron pong nangyari noong mga 1980s, ano po. Ayan si Jacqueline Hamil, isa pong Australian missionary na pinatay dyan sa penal colony sa Davao. Sa kanyang nais na paglingkuran, ito pong mga bilanggo ay yun, yung pa ang kanyang napala. So namatay po siya. Kaya siguro aking tinitingnan, baka yun isa sa mga dahilan. Kaya hindi sila nagpapadala ng mga missionaries na Australian sa Philippines. Alright? So, that's the short story lang bilang makita natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawa ng daan at paraan, mga pangyayari sa ating buhay. Ang application lang natin dito, yung magkaroon tayo ng pananampalataya na basta sumunod ka na lang, na kahit nasa gitna ng mga pagsubok, may pag-asa. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi lang yun, kundi magtiwala na siya ang darating sa tamang panahon. Kaya may tamang panahon po para sa atin eh. Kaya hindi tayo dapat nagugulumihanan eh. Hindi dapat nagagalak tayo. Umaawit, nagsasaya. Kasi tapat ang nangako na siya'y darating. At nangyari na po yan. Kaya tayo na umaasa at nagtitiwala sa Kanya, okay, ay umaasa na magbabago ang lahat sa ating buhay. Kahit kayo pong nariyan sa Pilipinas, sa panahong ito, ano po, na talagang may kahirapan ang pamumuhay natin dyan. Kung ihahambing natin dito sa bansang mayayaman, talagang napakaaluan po ng buhay nila dito. Kaya lang sabi nga natin, kahit saan kang sulok ng mundo pumunta, mayaman man mahirap na bansa, meron pa rin mga pulubi. Alright? Meron po rin din ako nakita dito, mangilan-ngilan lang. Pero hindi katulad dyan sa Pilipinas, talaga pong talamak ang ano dyan. Alright? Ang kahirapan ng mga squatter. Dito wala kang makikitang squatter. Ang mga squatter nila dito nakalagay sa truck. Kumbaga meron silang parang house truck. Yun ang kanilang bahay na ibinibigay sa kanila ng gobyerno. Kaya walang squatter. Naroon sila sa isang lugar, kumbaga designated sila sa lugar na yun. Hindi katulad yan sa atin, pagka may mga bagong kalsada, makita mo yung mga tabi ng kalsada, puno na ng squatter yan. Diyan na lang sa San Mateo, pumunta kayo. Yung ginagawang C6 dyan. Sa may lugar namin. Grabe yun. Sandamakmak na mga squatter. Sa tabi ng kalsada yun. Hindi naman kanila. Pero dito po, sa haba ng mga kalsada dito, wala kang makikitang naka-squat. Alright? So dahil merong sistemang maayos. Tsaka yung kanilang ekonomiya, ay compare natin sa ekonomiya natin, talagang malaki ang layo. Yung pamumuhay nila dito, napakaalwan. Pamumuhay natin dyan talagang yung mamili ka ng mag-grocery ka. Isang plastic, may 1,000 piso ka nang dala-dala sa Pilipinas. Isang plastic lang yun. Alright? Pero dito po, mamili ka. Yung isang cart na mo, grabe, $160 lang babayaran mo, puno. Malaki talaga ang kaibahan. Amen po. Now, butin po natin itong talatang ito. Ano po? Tatapos na po tayo. Ang mga aral po na ito, nagpapaalala sa atin na ang buhay, pananampalataya, hindi lamang tungkol sa tagumpay, kundi sa tamang ugali. Ano ba yung tamang ugali? Tulad ng pagpapakumbaba, tulad ng kagalakan at pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, isang araw ay magiging matagumpay kayo. Pero alalahan natin na ang tagumpay ay hindi lamang sa
pagkakamal ng salapi, right? O sa pag-asenso o pag-angat sa buhay, kundi yung tamang ugali na tayo ay humble pa rin. Balang araw, iba sa inyo dyan ay aasenso, pagbabagong pamumuhay. Maaaring mga anak nyo ang gamitin para kayo makaahon sa kahirapan. Okay? Kaya yung humility pa rin, nakilalanin natin ng Diyos sa lahat ng bagay na meron tayo. Amen? Okay? So tayo po'y dadako sa ating tithes and offering. Ang ating pong tithes and offering ay naka-care off po sa ating kapatid na Merlinda. Yan po ang kanyang number na pwedeng ipadala niyo po yung inyong tithes and offering. So ito ay nagbibigay tayo hindi para maghirap. Nagbibigay tayo para tayo ay lalong pagpalain. Ang isang imburnal na panay ang tanggap ng tubig at walang nilalabasan, nabubulok. Ibig lamang sabihin, yung mga tinatanggap natin sa Lord at hindi natin ito ibinabalik sa Kanya, hindi rin tayo magiging masaya. Alam niyo po, para laging may bagong darating, ay simulan yung ibigay, kumbaga yung dumadating, lumalabas din. Tingnan niyo at laging mayroong bagong dumarating pagka tayo natututong magbigay. Alright? Kaya ano po yan? Yan po yung prinsipyo ng tithes and offering natin, yung giving. Ano po? Alright? So tayo po dumalog sa panalangin at danalangin natin mga offering and pray for me here. I also pray for you there sa Pilipinas, sa ating mga kapatid, yung ating mga nandyan sa songbook, sa JLPC, sa songbook, at yung ating mga scholars na ating pinagpe-pray, ganun din yung ating sponsor. So continue to pray for them, for our sponsor. And let us pray also na malay nyo, loobin ng Diyos, makakuha tayo ng mga sponsor dito. At pag uwi ko ng Pilipinas, meron tayong partners na pwedeng makatulong sa atin sa pagtatayo ng simbahan. So we only trust God. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Nagtitiwala lang ako sa Diyos at nananalangin sa kanyang mga pagkilos. Okay? Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Aming dalangin po ang aming mga kapatid na napagpala ng mensaheng ito, Panginoon. Salamat po sa iyong pagdating at muli ay aalalahanin na naman namin, Panginoon, ang iyong kapanganakan. Nanawa, O Diyos, ang aming tugon ay buong puso ka naming natatanggap sa aming mga puso upang kami ay magbunga at maging pagpapala. Dinadalain po namin din ang aming mga kaloob. Naway pagpalain po ang aming mga kapatid na magbibigay, Panginoon. Ikaw po magpala sa kanila. Balik mo sa kanila ng doble at liglig na umaapaw para sa kanila, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. At sa kanilang pangangailangan, Panginoon, ikaw rin po ang tumugon sa kanila. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Alright? So, ating pong announcement, patuloy po ang ating Tuesday, Wednesday, and Thursday. So ngayon, dito po sa Australia, meron akong English version. So kung gusto nyong makinig din, hindi ko kayo pipigilan. Pero yan po ay everyday from Monday hanggang Friday. You see, kahit tayo po ay narito sa ibang bansa, at kung luluobin ng Diyos at ito ay mapakinggan itong mga Australian brothers and sisters natin dito at sila po ay mag-respond. So praise the Lord. Tayo po ay nakatulong. Hindi komopot mayaman ng bansa ay hindi sila nangangailangan. Mga kapatid, dry na dry ang karamihan sa mga kapatid na walang Kristo. Okay? Na walang, sabihin natin, yung kanilang buhay na nakakapakinig ng salita ng Diyos. So mapalad kayo kung kayo ay patuloy na nagsisikap na makilala ang Diyos. Pero dito may mga kapatid naman talaga mga positibo pa rin. Hindi naman nating nilalahat. Pero napaka-dry. Kumbaga nga lukewarm. At yan po ang aking paksa na tatalakayin sa Monday. At pag-pray po ninyo ako, nawa ay
itong mga messages na 'to ay gamitin ng Diyos para makarating dito sa ating mga kapatiran at mga Australian na pukawin ang kanilang mga puso, na ang kanilang mga tinatamasa ay kumbaga ay bunga ng kanilang mga forefathers na may pananampalataya ay maging aktibo rin sila sa gawain ng ating Panginoon. Okay? So, let us pray for our pangwakas ng panalangin at bendisyon. Ano po? Awitin natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 God bless you po at magkita-kita po tayo on next Sunday and also on this coming Tuesday, Wednesday, and Thursday. God bless you po.